Gayunpaman ang mga larawang ito ay nagpapatunay lamang na hindi totoong walang pulubi sa kanila. Ganito kahusay ang China pagdating sa propaganda. Akalain mo bang maging ang mga nakakalbong kabundukan? Okay, teka lang, no? Napagaling nila magtago ng katotohanan, mga utol. So, sinerch ko kung may homeless nga ba sa China? O yan, napakadami. Oh. Homelessness in China. Okay? So, dito na tayo sa maikse, no? Homelessness in China is a significant social issue. In 2011, there were approximately 2.41 million homeless adults and 179 homeless children living in the country. Okay, however, one publication estimated that there were 1 million homeless children in China in 2012. So merong homeless, no? Alam naman natin sa US meron din, no, mga utol. Pero may mga project ang gobyerno nila doon, no, tungkol para sa mga homeless, 'di ba? So para may mga shelter sila sa gabi, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Mahilig magtakip o maglihis ng katotohanan. Yan ang aking napapansin sa gobyerno ng China, mga utol. Kaya itong susunod nating featured video at topic ay mula kay Solidong Kaalaman. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Interesting ito, no? China, hindi na maitago pa ang katotohanan. Ano nga ba mga katotohanan ito tungkol sa China? Yan ang ating aalamin, mga utol. Game na! Ito ang bansang China, ang ikalawa sa may pinakamalakas na ekonomiya sa buong mundo. Kaya naman napakaraming negosyante ang naaakit na mag-invest sa bansang ito, lalo na pagdating sa mga infrastructures projects. Dahil talaga namang kaliwat kanan ng pagtatayo ng mga infrastructure sa bansang ito, at dahil nga sa dami ng populasyon nito na pinakamarami sa buong mundo, ay tiyak maiengganyo talaga ang mga negosyante dahil sa dami ng posibleng gagamit ng mga infrastructures na ito. Bukod pa rito ay napakahusay rin ng China sa pag-a-advertise ng kanilang mga produkto. Halimbawa na lamang pagdating sa mga EVs o energy vehicles na sinasabing 59% ng 10.52 units nito ay naibenta na nila sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya naman dahil dito ay napakaraming investors ang namumuhunan sa proyektong ito na dumadagdag ng napakataas na porsyento sa GDP ng kanilang bansa. At dahil nga sa lakas ng ekonomiyang ito ng China, ay may mga nagsasabi pa na walang pulubi sa bansang ito, hindi katulad sa bansa ng mga Amerikano. Pero gaano naman kaya katotoo ang mga ito? Wala nga ba talagang pulubi sa kanila? At safe nga ba talagang mamuhunan sa bansang ito? Iyan ang ating haalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang i-like itong video. Nice one. Oo nga naman mga utol, pero in fairness kahit i-search nyo sa Google mga utol, since 1990 yung poverty line nila, ng poverty line ng China ay talagang nag-decrease, no? So far, kung billion ng tao sa kanila, more or less mga 800 million since 1990 ang nasa poverty line. Simula 1990, no? Pero itong 2016 to 2018 mga utol ay nag-decrease talaga iyon. So sobrang konti na lang ang nakakaranas ng taggutom o kahirapan sa bansang China. Ayon yan sa World Bank mga utol, okay? Yung figure na yun ay ayon mismo sa World Bank, okay? So napababa nila talaga ang kahirapan sa kanilang bansa. Siyempre, talagang grabe yung progress ng China, mga utol. Napakaraming investors dyan, napakaraming manufacturing multinational companies na dyan nag-invest sa bansa na yan. So no wonder na natugunan ng kanilang gobyerno yung pag-angat ng ekonomiya. Siyempre, kasabay nun yung kagandahan ng buhay ng mga mahihirap sa kanila. Okay, so yun pa lang ha. Pero eto, interesting tong ilalabas ni Solidong Kaalaman, ituloy na natin. Maraming tao sa China ang nadadala ng mga propaganda nito, lalo na ang mga negosyanteng nag-i-invest sa mga infrastructure projects. Dahil ang alam ng mga ito ay kikita sila ng doble sa oras na matapos ang mga proyekto. Gayunpaman, ang karamihan sa mga proyektong ito ay puro dispalinghado, walang supply ng tubig at kuryente, at kadalasan ay hindi rin tapos ang mga detalye sa loob nito. Kaya naman kadalasan, ang may hawak ng proyekto
ay nagdedeklara na lang ng bankruptcy na nagdudulot ng pagkalugi sa mga investors na umaasang magkakaroon ng sariling apartment na muling maibebenta o di kaya naman ay sariling bahay na magagamit nila. Pero sa huli ay naloko lamang pala sila sa mapanlinlang na propaganda ng China. Bukod pa rito, ang sinasabi sa China na numero 1 itong nagbebenta ng EV sa buong mundo. Teka lang, bago tayo dumako dyan sa energy vehicle, mga utol, yung infrastructure, yung real estate, lumobo talaga sa kanila yan, sa bansa nila, mga utol. Pero talagang dumiretsyong nalugi. Dahil wala na ngang occupants. So lumobo ng lumobo, pautang ng pautang. So sobrang komplikado ipaliwanag, mga utol. So naipaliwanag ko na yata yan sa isa kong reaction video kung paano yung nalugi yung real estate business sa China. Nandun yata yung sa karma ng China, yung pagbagsak ng ekonomiya ng China. Hahanapin ko na lang, ilalagay ko yung link sa description ng video. At doon ay naipaliwanag ng husto kung paano yung nalugi yung real estate. Pero kung napapansin nyo sa mga news, diba, nagbabagsakan, marami silang mga buildings o condo units na winawasak talaga nila mismo dahil wala nang occupants eh. Okay, mga utol? So parang same din with dito sa Pilipinas, yung sa condo, kung paano kayo nagbabayad. Pero sa sobrang dami kasi ng gumawa, talagang naubusan sila ng kliyente o consumers, mga utol. Parang ganun kasimple yung nangyari sa real estate business dyan sa China. Okay, mga utol? So tuloy na muna natin to. Ay nagdulot ng mas maraming investors sa bansang ito. Kaya naman rito ang sinasabi sa China na numero 1 itong nagbebenta ng EV sa buong mundo. Ay nagdulot ng mas maraming investors sa bansang ito. Kaya naman patuloy lamang sila sa paggagawa ng mga EVs. At hindi lang iyan, ang lahat ng ito ay diretsyo ng inirerehistro. Gayunpaman dahil nga propaganda lamang ito at hindi naman talaga ganoon kadami ang namimili nito, ay muling dumanas ng pagkalugi ang kumpanya. At naturalmente, damay pati ang mga investors na negosyante dahil ang mga EVs na ito ay hindi naman talaga na ibebenta. Sa halip ay tinatambak lamang nila. Ganito kagarapal ang China para lamang kumita ng pera. At kung ating babalikan ang taong 2016, ang China ay naglunsad noon ng programa na tinatawag na bike sharing, kung saan ang mga kumpanyang gumagawa ng bisikleta ay inengganyong gumawa ng maraming bisikleta, kung saan ang mga ito ay may tracker at nakakonekta sa isang mobile application. At kung hindi ka nakarehistro ay hindi mo magagamit ang bike na ito. At kung ikaw naman ay nakarehistro ay magagamit mo ang bike na ito kahit saan mo ito makita. Ang mga bisikleta ay mayroong kanya-kanyang kulay upang madaling matukoy kung saang brand ng bisikleta ka nakarehistro at magagamit mo ito saan man sa China. At upang mas umangat ang bawat kumpanya ng bisikleta laban sa bawat isa, ay nangalap ito ng mas maraming investors upang gumawa ng mas maraming bisikleta na sinasabing sila ang pinakamalakas na kumpanya dahil sila ang may pinakamaraming available na bisikleta sa China. Kaya naman di umano ay mas marami ang gumagamit sa mobile apps nila na binabayaran ng mga tao sa China. Kaya naman dahil sa dami ng investors na naakit dito, ay lumobo ng lumobo ang produksyon ng mga bisikleta sa China na halos wala ng espasyo sa mga gilid ng kalsada dahil sa dami nito. Kaya naman dahil dito ay ipinag-utos ng kanilang gobyerno na bawasan na ang mga ito na naging daan sa pag-scrap sa bulto-bultong bisikleta ng mga Chino. Dami, mga utol, no? So simpleng-simple naman yung paliwanag kung bakit malulugi yung industriya na yan. So pumapasok yan sa law on demand and supply, 'di ba? Pag sobrang dami ng supply, syempre, kukunti yung demand at saka magbababa ng presyo. Simple lang yun, no? Ganun lang yun. Yun yung reason, mga utol, kung bakit dito sa Pilipinas, sample na lang para mas madali, kung bakit nagkakaroon ng hoarding. O yung pinapalabas nila na, di ba, nung kamakailan, para nagkaroon ng kakulangan sa supply ng sibuyas. Okay? So, itinago, kasi nung napag-alaman sa Senado, no, nilitis yan Ang ginawa pala ng mga big time investors o namimili ng mga sibuyas ay itinago ang supply ng sibuyas. Siyempre, tapos kontrolado nila yung merkado, yung market, konti lang paunti-unti nilalabas nila, siyempre magmamahal nga naman. Kukunti yung supply napakadami ng demand. Okay? So babalik ta rin lamang. Kaya nagmahal noon ang sibuyas. So babalik ta rin lamang natin, mga utol. Paano kung hindi malulugi? Napakaraming available na bike. Okay? Sobrang daming available na bike to the point na
na ayan, available lang yan sa gilid-gilid, hindi magmamahal yung supply. So sa sobrang dami na nag-invest, malamang sa malang malulugi. Kaya nga kadalasan ginagawa ng gobyerno yan, no? So, palagay ko salo sa buong mundo na kinokontrol yung supply para lamang hindi mawalan ng value. Okay? Mga utol, sa lagay dito sa China, sobrang dami. Tingnan nyo, anong nangyari? Di nalugi, so sinira nila yung karamihan sa pinalabas na mga bikes, no? Di lugi yung mga investors. Ganun lang kasimple yan, mga utol. Same with yun nangyari. Ganun din yung nangyari doon sa real estate business dyan sa China. Okay, mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin. At muli, lugi na naman ang kanilang negosyo. Malamang. At kung pag-uusapan naman natin ang kagandahan ng bansang China, ay tiyak nakapanood ka na ng pagkukumpara nito sa Amerika dahil wala umanong homeless sa bansang ito. Hindi katulad sa bansa ng mga Amerikano. Gayon pa man ang China ay mayroon pa rin namang mga pulubi. At ito ang iniiwasang ipakita ng gobyerno nila dahil nga magaganda lamang ang nais nilang ipakita. At upang maitaboy nila ang mga pulubi sa magagandang syudad ng China ay sinasabing hinuhuli nila ang mga ito at ikinukulong at pagkatapos ay pasasakayin ng bus patungo sa mga lugar na madalang maabot ng media. At syempre, dahil wala silang pera, ay mahihirapan na talaga silang makabalik sa mga syudad ng China. Gayon pa man ang mga larawang ito ay nagpapatunay lamang na hindi totoong walang pulubi sa kanila. Ganito kahusay ang China pagdating sa propaganda. Akalain mo bang maging ang mga nakakalbong kabundukan? Okay, teka lang, no? Napagaling nila magtago ng katotohanan, mga utol. So, sinerch ko kung may homeless nga ba sa China? O yan, napakadami. Oh. Homelessness in China. Okay? So, dito na tayo sa maikse, no? Homelessness in China is a significant social issue. In 2011, there were approximately 2.41 million homeless adults and 179 homeless children living in the country. Okay, however, one publication estimated that there were 1 million homeless children in China in 2012. So merong homeless, no? Alam naman natin sa US meron din, no, mga utol. Pero may mga project ang gobyerno nila doon, no, tungkol para sa mga homeless, 'di ba? So para may mga shelter sila sa gabi, no? Parang ganun. So hindi ko na para i-discuss at saka hindi ko naman alam yung pinaka kompletong detalye tungkol doon sa paano inaayos ng gobyerno ng US yung homelessness sa US. Pero dito sa China, yung para sabihin nila na walang homeless sa kanila, ayan, oh. Okay, mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Eto na, yung sa forest. Yung lumabas to sa news, mga utol, yung tungkol sa forest na dinadaya nila. So panoorin na natin. Ang China pagdating sa propaganda, akalain mo bang maging ang mga nakakalbong kabundukan ay napepeke nila sa pamamagitan ng pagpipinta ng kulay berde sa mga ito upang magmukhang maganda talaga ang bansa ng mga Chino. At kahit pa nga ang punong wala ng kadahon-dahon ay nilalagyan pa nila. At kapag hindi sila nakontento sa pintura, plastic na halaman pa ang idinidikit nila sa net at inilaladlad nila. At kung minsan ay gumagamit din sila ng mga piraso ng bakal na mayroong bato sa ibabaw bago nila ito pinturahan. Nang sa ganon kahit papaano ay hindi lamang magmukhang flat na damo ang isinasaboy nilang pintura dito. Hindi ba't ang bibibo talaga ng mga ito? Para lamang magmukhang hindi naghihirap ang mga mamamayan ng kanilang gobyerno at pagkakatiwalaan sila ng mga bansa sa mundo. Gayon pa man habang tumatagal ay hindi na nila naitatago pa ang mga sikretong ito dahil ang mismong mamamayan na nila ang palihim na naglalabas ng mga impormasyong ito. O ano masasabi nyo dyan, mga utol? Isipin nyo, no? Napalabas yan sa news, no? Yung pagdaraya nila sa pinipinturahan nila yung mga bato para magmukhang puno o magmukhang kulay green o mga damo, mga utol, para hindi masabing nakakalbo na yung mga agubatan. Dahil nga nakakaranas sila ng tagtuyot at pagbaha, no? May nangyari, no? Last year yata, na isang part ng China ay nakakaranas ng tagtuyot at ang isang part ng China ay nakakaranas ng pagbaha, mga utol, dahil na rin siyempre sa climate change siguro at saka doon sa deforestation. Tama. Pero may project ang China na alam ko, no, 40 years na nilang ginagawa yung afforestation nila, afforestation, something like that. No, kung saan nagtatanim sila ng mga puno. Pero ewan ko so far naging successful ito o naging failure. So hindi ko po alam yung detalye tungkol doon. Pero yun,
Pero ito talaga, lumabas to sa media. Yung pandaraya nila sa mga kabundukan na nilalagyan nila ng mga greens. At nakakita ako ng video tungkol doon sa paglalagay nila ng mga peking dahon doon sa mga kalbong. Pag winter lang daw nila ginagawa. Parang something like that. Para daw magmukhang green yung kapaligiran sa mga syudad. Okay mga utol? So anong masasabi nyo dito sa ating featured video? Okay, nagpapasalamat kay Solidong Kaalaman sa pagbabahagi nito. Maraming salamat sa inyo mga utol sa pagsama sa akin dito. Muli ako si Target Achilles. Huwag nyo kakalimutan magkomento tungkol sa ating topic. Ako si Target Achilles at kayo mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.